Seek the Lord your God in everything that you do. Amen? Seek the Lord your God. Sabi, the reason we are still alive is that we are carrying something inside us that this generation needs. That's why we're not yet in heaven. Amen? Kaya ka pa buhay ngayon. Hallelujah. Kasi meron ka pang, hallelujah, magagawa para sa generation na to. Amen. Meron pang pinagagawa ang Diyos sa iyo po, kapatid. Amen. Enjoy. Amen. Hallelujah. Isang araw, maharap tayo sa ating Panginoon na meron galak sa ating puso dahil na-finish po natin yung race na inilaan ng Diyos para sa atin. Kaya, Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Amen. Hallelujah. Kaya sabi doon, high, ibig sabihin po noon, arising or extending upward a great distance. Taller than average, usual, or expected. Okay, yun ibig sabihin po ng high, na siya pong tema po natin po ng month of September. At alam ko po na marami pong ituturo ang Diyos sa ating pong mga buhay sa buwan na ito. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nais ko pong i-share ngayong gabi, setting our hearts and minds on things of God. Amen. Kaya sino po rito yung may mga goal? Kaya halos pareho po kami ng share ni Brother JC. Amen? Hallelujah. Kaya marami po sa atin. Amen? Kaya ngayon po is September na. Amen? Per month na. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. At syempre, nagpasok ka na din. Amen? Kaya sino po mga estudyante po dito? Praise the Lord. Kaya kagaya ninyo ay parang tayo din na mga manggagawa mananampalataya. Amen? Hindi po natatapos yung ating pag-aaral. Amen? Habang tayo po ay nabubuhay. Hallelujah. Kaya kung ngayon po ay back to school, pasukan, diba? At marami po mga estudyante, amen, yung sasabak, hallelujah, na naman sa pag-aaral. At kailangan meron kang baon-baon na mga bagay na ito. At ganoon din po sa atin ang mga mananampalataya. Hallelujah, marahil ikaw ay bagong mananampalataya sa lugar na ito. O ikaw ay bagong disciple, bagong nagtitrain bilang house church. Ikaw ay sumasama sa mga house church pastor. Amen. Ikaw ay nasa grupo ng IOM. Ikaw ay bago, inaaral mo. Hallelujah. At syempre po mga kapatid, hallelujah, meron pong plano ang Diyos sa ating buhay kung bakit ka naririyan. Amen? Hallelujah. At tayo naman po ay makiisa tayo sa plano ng Diyos. Hallelujah. At sabi nga, kailangan nating mahakbangan, hallelujah, yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya upward, amen? At napakaganda po ng Bible verse na ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Na kailangan daw po na ma-set, amen? Kailangan natin na magkaroon ng mindset. Amen? Hallelujah. Na nakatuon sa ating pong Diyos. Hallelujah. At sa Kanya, sa mga bagay patungkol sa Kanya, hindi sa mga bagay dito sa mundo. Amen? Dahil po sa ating pong pagpapatuloy bilang mananampalataya, kung titingin tayo sa mga bagay dito sa mundo, sa mga nangyayari, na negative, ay hindi ka na magpapatuloy. Amen? Hallelujah. Pero kapag
nakaset na ang iyong puso't isipan sa Panginoon, ano man yung mangyari, amen, hallelujah, ay magpapatuloy ka. Sabi nga po kaninang umaga, meron pong level yung ating pong faith. Amen? Hallelujah, kapag nasa mababang level pa, nahahadlangan ka pa. Amen? Sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yung sumunod na level, hallelujah, may paghahadlang man, pero hindi ka magpapahadlang. Amen? At yung sumunod na level, hallelujah, meron ka mang pagsubok, problema, amen, makikita mo yung mananampalataya na yan na nakataas yung kamay at nagpupuli sa Panginoon. Amen? Wala ka mang pumasahe, amen, nandito ka, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Amen, hallelujah. Dahil tayo po ay inilalagay ng Panginoon, hallelujah, into, sabi nga po ay position, amen, na favorable sa kanyang pong harapan. Amen? Hallelujah. Kaya, ngayon pong gabi, nais ko lang po i-share mga bagay na dapat nating daladalhin, amen, sa ating pong bilang mananampalataya. Okay? Mga estudyante, amen, hallelujah, at sa mga mananampalataya. Okay? Kaya sa una, yung pagiging estudyante, hallelujah, ako po ay naging estudyante din. At sabi nga, tinuro sa atin ng ating pastor, nag-aaral ka, gusto mong maging professional, hindi para kung ano yung matapos mo, ay doon ka na. Amen? Hallelujah. So, tinuruan po tayo na mabago yung ating pangarap. Okay? Kung pangarap mo na isang araw maging engineer ka, amen, pwede namang maging engineer na pastor. Amen? Pwede namang maging nurse na pastor. Pwede maging doctor, a doctor and a pastor. Amen? Pwede lawyer na pastor. Amen? Kasi ang lawyer ngayon, totoo po yung aking professor, amen, ina-abandon nila ang Bible. Kasi hindi raw yun, marami silang reason. Okay? Yung professor ko sa law, talaga hindi sila naniniwala. Amen? Sa Bible. Okay? Kaya, pero kapag ikaw ay naging lawyer at pastor, amen, kaya mo, hallelujah, na ipaglaban ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga bagay na yan, hallelujah, ay syempre po, walang iba, amen, doon talaga tayo pupunta. Maging lingkod ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi po, ang goal, ang ating vision sa church is to win, to build, and to send. Amen? Hallelujah. Maging, yan po ang ating mindset. Hallelujah. Kaya sa aking pong student life, talagang nag-adjust na po ako noon dahil may mga kaklase ako na magagaling, madadaldal, makatalino. Hallelujah. Kaya ganun po sa paumpisa. At sabi ko nga sa inyo noon, maraming beses akong umiyak sa pag-aaral. Pero sabi ng mother ko nga, marami pang iiyakan huwag kang umiyak na. Amen? Hallelujah. Kaya marami tayong pagdadaanan. Ganun din po sa ministry. Alam niyo po, ang iba lang po ngayon sa pagpasok ng school. Amen? Dati, papasok ka lang dahil gusto mo makapagtapos, gusto mo mag-aral. Ngayon, papasok ka sa school kasi gusto mo mag-solving. Amen? Yun yung bago ngayon na nilalakaran natin. Gusto mo makapag-open ng campus ministry. Amen po ba? Gusto mo makapag-pioneer ng campus ministry. Amen? Kaya sa school po namin may campus ministry. Nandun sila sa loob. Amen? Pwede pala yun. Okay? Kaya nagsisimula tayo sa labas, pwedeng pasukin. Amen? Parang virus, di ba? Sa labas lang muna, tapos papasok. Amen? Kaya, kalooban po yan ng Diyos, hindi yan kalooban ng tao. Amen? Hallelujah. Kaya yan po yung bago. Amen? So, number 1 na nais mo i-share sa bawat isa, start to hit a heavenly goal. Kagaya ng share ni Brother JC, amen, a heavenly purpose. Sa akin naman, heavenly goal. Pareho lang yun ah. Kaya ko naman, pareho lang ito. Brother JC. Sabi nga sa 1 Chronicle 22 verse 19, now set your mind and heart to seek the Lord your God. Seek the Lord your God in everything that you do. Amen? Seek the Lord your God. Sabi doon, yung kanina umaga, share po sa atin, na, hallelujah, higher level, amen, hallelujah, is mailagay sa ating pong puso't isipan. Amen, hallelujah, na doon tayo sa source. Okay? Hallelujah. How can you live a life on a higher level? Sabi dyan, live a life in the presence of God and in fellowship with Him. Amen? Hallelujah. Live a life in the presence of God. Dahil kung walang presensya ng Diyos, hallelujah, sa lahat ng ating pong gagawin,
walang kwenta po yun. Amen? Pero kung lagi mong isisik, hallelujah, with your mind and heart, ang ating Diyos sa lahat ng iyong ginagawa, meron pong pagtatagumpayan. Amen? Sabi sa Philippians 3:14, I present toward the goal for the prize, the upward call of God in Christ Jesus. May upward call. Amen? Hallelujah. Ang ating pong Panginoon. Hallelujah. At hindi lang po tayo basta-basta nag-goal. Amen? Hallelujah. Para sa ating mga pangarap. Hindi lang po pang sarili, kundi ang makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya kung ngayong gabi, kung nagde-desire ka na maglingkod sa Panginoon, bawat isa po sa atin, mayroong panawagan ng Diyos. Amen? Sa iba't ibang paraan. Hallelujah. Kaya kung ikaw yan na meron kang hangarin sa iyong puso na paglingkuran ng Diyos, ay sabi dyan, kung titignan mo yung pagdadaanan mo, at di ka magsisimula, wala kang masisimulan. Amen? Lagi po yung nag-start sa pagsisimula, kailangan mo simulan. Amen? Hallelujah. Kaya kung nasan ka ngayon, nasa house church ka ngayon, hallelujah, ay samahan ka ng Panginoon. Amen? Simulan mo yan. Amen? Kung meron ka mga gustong buksan na gawain, simulan mo yan. Amen? Hallelujah. Sapagkat sabi sa Ecclesiastes 11 verse 4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay hindi kailanman makakapaghasik ng kanyang binhi. Ang nag-aalala sa patak ng ulan ay hindi makakapag-ani. Amen? Kaya hindi ka makakapag-start magtanim kung iniisip mo na kung ano yung mangyayari. Siguro sa ngayong taon, 20 bagyo. Amen? Di ba kung sa buhay natin, siguro ngayong taon, mga 20, amen, 100 yung problema ko. Ayoko na lang ayoko na lang simulan tong taon na to. Kaya lang hindi. Haharap at harap po tayo. Pero ano yung kailangan po natin mga kapatid? Hallelujah. Ituon po natin, hallelujah, ating puso't isipan sa ating pong Panginoon. Okay? Hallelujah. Kaya, wag mong hayaan, amen, na ikaw ay mahadlangan ng mga sitwasyon na yan. Amen? Kaya your goal and your dreams will motivate you to continue. Okay? Kaya sabi po sa Proverbs 12:24, balang araw ang masikap ay mamamahala, ang tamad ay mananatiling alila. Amen? Totoo po yun. Amen? Hallelujah. Sabi po doon, ang tamad ay mananatiling alila, pero balang araw ang masikap ay mamamahala. Ang panawagan sa atin ng Diyos, hallelujah, ay mamahala. Amen? Hallelujah. Hindi tayo habang buhay na magiging alila ng mundong ito. Amen? Kaya sa aking pong buhay, hallelujah, umiiyak talaga ako, hallelujah, bilang talagang nagtatrabaho sa mundo. Kasi ang laman ng puso ko, hallelujah, ay maglingkod sa Panginoon. Kaya talagang naiiyak ako habang nasa trabaho ako. Sabi ko, hindi naman ito dapat ginagawa ko ngayon eh. Amen? Hindi talaga ito eh. Kasi iba yung laman ng aking puso, paglingkuran ng Diyos. Dapat, ganitong oras na doon ako sa Manaria. Amen? Hallelujah. Kaya talagang pinapanalangin ko sa Panginoon, hallelujah, na magkaroon tayo ng church sa lugar na yun. Amen? At talagang, habang naglalakad ako, sabi ko, ano yung puso namin nung bagong bukas to? Pagdating namin, nung unang araw namin, talagang namamangha ko, sabi ko, daming tao. Amen, hallelujah. Sabi ko, same pa rin ba yung puso ko nung first day, amen, na makarating kami dito. Ay nadaanan ko yung mga kabataan na napangaralan dati. Maraming kabataan na tenga. Amen. Kasi hindi nagagamit yung kanilang buhay. Kaya sabi ko, ikaw na pong bahala. Sabi ko, basta ako giling po, Panginoon, na iwanan yung trabaho ko alang-alang sa panawagan mo. Kasi yun yung laman ng aking puso. Ang mapaglingkuran ng ang hirap po, nagtatrabaho ko sa mundo. Amen. Pagagalitan ka ng amo mo kasi, amen, hallelujah. Hindi naman ako pinapagalitan ngayon, pero, di ba, yung trabaho ginagawa mo, akala mo, bilang manager, hallelujah, mataas na yung tingin sa'yo. Pero, ang cheap nung trabaho, amen, dito sa mundo, compare sa trabaho natin sa Panginoon. Amen? Cheap po yun, kahit na ikaw ay maging professional, amen, tinitingala, hallelujah, pero kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, cheap po yung trabaho natin dito sa mundo. Amen? Hallelujah. Kaya alam ko, in due time, meron pong time, hallelujah, para sa akin. Amen? Hallelujah. Na mapaglingkuran ng Panginoon, hallelujah, ng talagang buo. Amen? I mean, ng full time. Amen? Eh, sabi nga ni Wayne Cordiero, so long as breath remains in our lungs, untapped potential lies inside us, waiting to be released. The reason we are still
alive is that we are carrying something inside us that this generation needs. That's why we're not yet in heaven. Amen? Kaya ka pa buhay ngayon, hallelujah, kasi meron ka pang, hallelujah, magagawa para sa generation na to. Amen? Meron pang pinagagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Isipin natin, di ba? Ano pa yung ginagawa natin dito sa mundo? Hallelujah, bakit nabubuhay pa tayo? Amen? Kasi merong potential na nasa iyo. Hallelujah, na kailangan mai-release. Hallelujah. Na kailangan, hallelujah, na kailangan magamit sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Yan yung dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay. Maraming beses na, hallelujah, dapat ay patay na tayo. Amen. Kaya ako, hallelujah, naranasan ko na ang sarap ng lakad ko. Meron pa lang sa likod ko na jeep na nawawala na ng preno. Pagtingin ko, ayun, inch na lang talaga. Amen? So maraming beses sa ating mong buhay na dapat patay na tayo. Pero bakit tayo binubuhay ng Panginoon? Meron siyang dahilan. Amen? Hallelujah. Ito ay ang magamit ang ating buhay sa kanyang makapangyarihang paraan. Amen po ba? Amen? Hindi po tayo pang mundo. Yung mga ginagawa natin, yung ating trabaho, hallelujah, yung ating mga negosyo, yung online trabaho mo, amen? Yung ating mga ginagawa na yan, temporary lang yan. Kumbaga parang ano lang yung pangtawid gutom lang yan. Amen? Ang kabusugan talaga natin ay gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sa Diyos po ang papuri. Kaya pangalawa po, hallelujah, back some perseverance in the process. Amen? Hallelujah. Tayo po ngayon ay pinoproseso ng ating pong Panginoon. Kailangan meron tayong perseverance. Kailangan tayong meron patience. Hallelujah. Kaya mahirap, amen? Hallelujah, sa ating pong buhay. Diba, kapag ikaw ay naghihintay, amen? Halimbawa, nagtanim ka, amen? Sa pag na tumubo ito, hallelujah. Habang ikaw ay kapag ikaw ay nagtanim, di agad to may bunga bukas. Okay? Kailangan maghintay. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan mo ng perseverance, ng tiyaga, amen, sa paghihintay. Hallelujah. Upang yung iyong ginagawa sa Panginoong Yesus ay magbubunga. Amen? Kagaya po na kami po ay, dinala po kami sa Malaria. Amen? Kailangan talaga ng pagtsatsaga. Hallelujah. At talagang didiligan mo sa pananalangin. Amen? Yung mga house churches. Then may mga nararanasan sila, merong iba, amen, talaga na basta ilang buwan mo na siyang hina-house church, amen. Kaya talagang, yun nga, na minsan parang iiwasan ka. Amen, hallelujah. Pero kailangan talaga na pagtsagaan sila, amen. Kahit sabihin niya na, ay, hindi kasi pinayagan eh. Ay, kasi hindi na kami pinapayagan. Amen. Pero sabi ko, walang imposible sa Diyos. Kapag gusto mo talaga, hindi ka magpapahadlang, ipanalangin natin yan. Amen? Kaya nga, refuse to be denied. Yeah? Refuse to be denied. Hallelujah. Meron mang naghahadlang sa kanila na sinasabi niya. Hallelujah. Pero ang Diyos, kapag may plano sa kanilang buhay, amen? Hallelujah. Pagtatagumpayin ng Diyos yung gawain sa bawat mga tahanan. Amen? Hallelujah. Kaya tinawag tayo ng Diyos, hallelujah, na makapagdala ng kaluluwa. Amen? Kailangan mo magtiyaga, kailangan mo, hallelujah, na magpursige, hallelujah, na gawin yung kalooban ng Panginoon kasi diyan kanya tinawag. Amen? Hallelujah. Sasamahan ka ng Diyos. Hallelujah. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya God wants us to go the process. God hates shortcuts. Amen? Hallelujah. At watch out for your character habang naghihintay ka na may isa katuparan. Hallelujah. Yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Fuel your dreams with prayer. Diba? Pagtsatsaga. Hallelujah. Kaya, ganyan mga kapatid. Kaya may mga time siguro na gusto mo nang mag-give up. Hallelujah. Pero hindi. Man, be faithful in waiting time. Trust God. Man, Hebrews 12 verse 2, 3. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Amen? Hallelujah. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Hallelujah. Kaya yun yung sinasabi sa atin to look upward. Amen?
Hallelujah. Patuloy tayo, hallelujah, na tumingin sa Panginoon na siyang nagtagumpay, amen, sa krus ng Kalbaryo. Kung kanina meron kang heavenly goal, amen, hallelujah. At habang ikaw ay nabubuhay, kung yan ay mananatili sa iyong puso hanggang sa huling hininga mo, ng paglingkuran ng Diyos, nasa presensya ka ng Diyos, masaya kang naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, sasamahan ka ng Panginoon. Si Jesus, amen, kahit may mga contradict sa Kanya, hallelujah, na yung kanyang isipan, amen, hallelujah, ay mapagtagumpayan ang krus ng Kalbaryo. Amen! Hallelujah. At ganun din po sa ating buhay. Pangatlo, there's joy in fulfilled heavenly goal. Amen? Hallelujah. Kaya maglista ka na mamaya. Amen? Ano ba yung mga heavenly goal ko? Amen? Una, amen? Kung ikaw ay bago, matuto, magpag-disciple. Amen? Check. Okay, nagawa mo na yan. Magbukas ng house church sa bahay nila ganito. Check. Amen? So, meron kang mga nahihit na goal at isang araw, hallelujah, ay sa tamang panahon, hallelujah, ikaw tatawagin ng Diyos. At tayo nga, ngayon ay tinatawag ng Diyos, hallelujah, na magpastor. Amen? Hallelujah. The call to pastoring. Amen? Ibinahagi sa atin ng ating pastor kagabi. Amen? Hallelujah. Yan yung panawagan ng Diyos sa atin. Kaya kapag nakita mo, hallelujah, yung isang araw, hallelujah, yung iyong dreams, amen, hallelujah, ay natupad, amen, lalo na yung heavenly goal, hallelujah, yung finished product, amen, hallelujah, kapag nakita mo yun, ay merong joy sa ating po mga puso. Pag nakita mo yung tinuturuan mo, yung lumalago, yung inaakay mo, lumalago, nagtatagumpay, may na-accomplish, amen, hallelujah, nandun yung ating po kagalakan. Blessing yun sa iyo dahil ikaw din po ay ginamit ng Diyos para sa Kanya. Sa dami ng tao, amen, hallelujah, ikaw ay ginamit ng Diyos para sa Kanyang buhay. Amen, hallelujah. So there's joy in fulfilled dreams, in fulfilled goals, there's joy in the hands of God. Sabi po sa Revelation 12 verse 4, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Amen? Isa sa mga paborito ko pong verse, hallelujah, ay papahirin ng Diyos ang ating mga luha. Amen? Hallelujah. Sa paglilingkod sa Panginoon, isang araw, hallelujah, nakapagsimula ka na makapag-hit ng heavenly goal. Amen? Hallelujah. Makapaglingkod sa Panginoon, makagawa, amen, hallelujah, ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, meron kang pagpupursige, meron kang perseverance, pagpapatuloy, amen, hallelujah. At pangatlo po, kapatid, nandun yung joy, amen, hallelujah. Isang araw, haharap tayo sa ating Panginoon na merong galak sa ating puso dahil na-finish po natin yung race na inilaan ng Diyos para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya yun lang po yung nais ko pong i-share sa bawat isa sa Diyos po ang pagmamahal.